Alicia, ang sabi, may 8 milyong pisong utang. Isa daw ito sa umanong posibleng dahilan ng pagpapatumba kay Mima Alicia. Ayon po kay Philippine National Police Director, kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman wala pong ayat. Ito naman si Alan Peter Cayetano. Itutulad mo pa yung Marcos administration sa amo mong si Digong. Walang patayan po, walang EJK. Kaya nga po, lahat lang kinakasuhan, binibigyan ng due process ang sino man na sangkot sa kung ano-anong mga illegalities at double collection, billing pala, collection na yon, payment. Sabi dito sa report mga kababayan ng Diwar Abante Radio, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga balita ngayon. Bigyan ko muna kayo ng update tungkol kay Mima Alicia kasi may development na yung balita sa investigasyon ng Philippine National Police. At sinasabing ang motibo, mga kababayan, sa pagpatay kay Mima Alicia, ang sabi, may 8 milyong pisong utang. Isa daw ito sa umanong posibleng dahilan ng pagpapatumba kay Mima Alicia. Ayon po kay Philippine National Police Director General Jose Melencio Nartates. Yan, 8 milyong pisong utang, isa umano sa posibleng dahilan ng pagpapatumba kay Mima Alicia ayon sa PNP. So sabi dito, ibinunyag ng Philippine National Police ang posibleng pagkakabaon sa utang ng vlogger na si Alicia Dipata o mas kilala bilang Mima Alicia na dala ng pagpapatumba rito. Sa isang interview, sinabi po ni Nartates Jr. ang dalawang negosyante na posibleng mastermind sa nangyaring pagpapatay kay Mima Alicia. Yung dalawang suspects po kasi nahuli na immediately. So it's about the profession and as well as they have personal grudges or personal disagreements na nagsimula sa utang. Si Mima ang may utang, the victim, tapos pinautang niya. Nag-umutang si Mima, pinautang din. Naniningil na siguro. So yun mga kababayan, inabangan siya. Hindi na rin umano tinitingnan ng PNP na may kinalaman sa politika ang nangyari kay Lipata. So, walang relation, mga kababayan, sa kanyang pagbablog ang nangyari pong pagpapatumba kay Mima Alicia. O ngayon, sa sagutan mga kababayan, sa ibang balita, tungkol naman kay Alan Peter Cayetano, at saka ni Ping Lacson, parang ramdam na ni Alan Peter Cayetano na makukulong siya. Pakita niya, Mr. Maravillas. Ito ngayon yung sabi niya, kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman wala pong ayat. Ito naman si Alan Peter Cayetano. Itutulad mo pa yung Marcos administration sa amo mong si Digong. Walang patayan po, walang EJK. Kaya nga po, lahat lang kinakasuhan, binibigyan ng due process ang sino man na sangkot sa kung ano-anong mga illegalities. Wag mong ialintulad po yung Marcos administration sa previous administration ng iyong idol na si Digong. Ang EJK po sa previous administration na man lang po yung patayan. Kaya nga po si Sara Duterte, yung culture of death and violence, hatred. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kayo na nagpapakilala na isang totoong Kristiyano, pero nandun kayo, kitang-kita sa inyong mga manifestations bilang senator judge. Lumalabas na kayo ay isa defense senator. Di ba? Wala pong patayan. That is not the policy of the Marcos administration. So, itong kinasasangkutan po ninyo na issue sa flood control sa Taguig, kaya nga po sinabmit na sa Office of the Ombudsman para bigyan kayo ng due process. So, sagutin na lang po ninyo
ang mga asunto. Kasi kompletong resibo po si Ping Lacson. Nakitaan po na double billing at double collection. Double collection, billing pala, collection na yon, payment. Sabi dito sa report mga kababayan ng Diwar Abante Radio, aminado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi madali para sa kanya ang kinakaharap niyang sitwasyon ngayon. Subalit nakanda umano siya kung ano man ang nangyayari. Kasuhan man siya at ipakulong. Feel na po ni Alan Peter Cayetano susunod na siya kay Marcoleta. In words, another na kasama niya sa minority, si Loren, damay pa pati so anak, yung anak. At sabi, pati si dating Energy Secretary Cosi, may sabuatan. Kakasuhan din yon mga kababayan ng plunder in relation dito sa 10 billion solar project na wala man pong na-deliver. Ibininta lang, nagpayaman. Anyway, going back dito kay Alan Peter Cayetano. So, mababawasan sila. Ngayon, yung mga sinasabi noon ni Amy Marcos na iniisa-isa sila, at tingin ko sabay-sabay na. Di ba? At si Alan Peter Cayetano. Sabi dito, pero kung mangyari man ito, umaasa si Cayetano na sana walang patayan o assassination plot. Wala po sa kultura ng Marcos administration. Ganon din si Ping Lacson. Kaya nga nag-file ng kaso sa ombudsman. Sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Mahirap po, mahirap. Marami akong kailangang sabihan na wag niya akong alalahanin. Kung ako ikasuhan nila o ikulong, sana naman po walang patayan. Sana man po walang assassination plot. Tingin ko ito mga statement ni Alan Peter Cayetano. Ang intention niya is to seek sympathy. Awa. You cross the line, sabi ni Ping Lacson. Ayan tuloy. Maraming nagsumbong kayo. Ayan ang niyang walang tigil sa paninira sa iyo. Si Alan Peter Cayetano. Marami ang niyang tinatago yan na sikreto dito sa Taguig. At yung willing pang tumistigo, yung kanyang kapatid, si Lino. Yan kasi palaaway. Pag may mga tinatago kang buktutan, huwag kang masyadong maingay at saka palaaway. Kasi talagang, yan ang aabutin mo. Buti kung malinis ka, may dungis din. Ito na, ginawa ni Cayetano ang payag sa gitna ng patuloy na bangayan nila ni Senador Ping Lacson. Kamakailan lamang ay nagsumiti na ang opisina ni Lacson ng mga ebidensya kaugnay ng maanomalyang infrastructure project sa Taguig, ang baluarte ni Cayetano. Sinabit na po sa ombudsman. Tapos na. Ngayon pa naman si ombudsman napakasipag, Ombudsman Remulla. Kaliwat kanan yung pagpafile ng kaso. Plunder. Di ba? Napakasipag mag-file ng kaso. Yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At maraming nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan. Kayo man lang po yan nagsasabi. Siyempre, sasabihin ninyo, politika. Never nagkaroon ng ganyan na campaign donation. Sasabihin, plunder. Sinabi mismo, hindi man nga siya tinatanong, nagyabang na tumanggap siya ng 75 million. Talaga itong si Alan Peter Cayetano. Inamin, recorded, parang yung pagbabanta ni Sara Duterte, recorded. Sasabihin mo, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan na campaign donation. Sasabihin, plunder, tapos sinabi yan sa mga nag-donate like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala. Billable yan kasi hindi naman porket nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon. So pinapalabas ni Alan Peter Cayetano yung ating mga husgado, puro na po politika. Diba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, yung ebidensya din ang hawak niya. So mabigat po, kung tingin ninyo po hindi stressful, kung tingin ninyo po kahit kami naka-smile na parang araw-araw tinatanong namin sa sarili namin, kailan magbabago, sambit pa niya. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita? Mali kasi yung mga ginagawa ninyo Kung kayo magsasalita, wala man problema sana kung wala kayong tinatago.
na mga sariling kabuktutan. Di ba? Siguraduhin mo na pag ikaw ay nagsalita, malinis ka. Kasi pag hindi ka malinis, mag-backfire talaga yan sa'yo. Tulad ngayon, yun ang nangyari sa'yo. Di ba? Ayan yung sinasabi natin palagi mga kababayan. Yung mga sabi ng mga matatanda, pag ikaw anya tumatae, huwag kang magalaw. Kasi kakalat yung tae. Dahil magparairo, ngani dahil maramong kiudo. Sigan iro, huwag magalaw anya pag tumatae kasi kakalat ang tae. Kumalat, tingnan ninyo si Livisted sa si Loren. May kaso na rin, plunder sa ombudsman dahil sa solar. Umayos kasi kayo. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.